Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Sagittarius. This reading is for you. Taon na ako na kay Sagittarius. Hindi ko na-explain ha. Always naman natin ito ginagawa. Ano ang nararamdaman niya sa'yo? Ano ang intention at action niya sa'yo? Sagittarius, ano ang nararamdaman mo sa taon na to? Ano ang blind spot ng connection ito? Tingnan natin. Ano ang energy ni Sagittarius this December 2024? Universe, ano po ang inyong advice kay Sagittarius at ang overall energy ng Sagittarius this December 2024? Taon na nakakonect kay Sagittarius, ano ang nararamdaman mo kay Sagittarius? Tandaan nyo, mga nakakonect sa atin is pwede itong magulang, kapatid, anak, karelasyon, o ano man yan, ha? Palagi naman natin itong ginagawa, kaya siguro naman naiintindihan nyo. Okay, taon na ako na kay Sagittarius. Anong nararamdaman mo kay Sagittarius? Lumabas na siya. Siya nga na. The Six of Coin and the Tower. Oh. Sagittarius, ano nararamdaman mo sa tao na to? Anong nararamdaman mo sa tao na to, Sagittarius? We have the moon. Okay. Tingnan natin ha. Ang nararamdaman mo, ang nararamdaman niya sa'yo. Bakit? Ano to? Okay. We have the Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, ganun pa rin, Taurus, Virgo, Capricorn, and the fire in Leo, and we have the water and Scorpio. Okay. Ang nararamdaman niya sa'yo, Sagittarius, you are the person daw na, alam mo yung kahit na nagkakaroon, minsan kayo nang hindi pagkakaintindihan. Kumbaga, this relationship is, andun yung kayo sa sitwasyon na either inabandonahan ka niya o inabandonahan mo siya, no? Or kung magkasama naman kayo, kahit na nagkakaroon kayo ng hindi pagkakasundo or hindi kayo nag-fit minsan, sa nakita ko dito, is, andun yung, alam mo, yung giving a chance. O ikaw daw yung tao na you always understanding, pinagbibigyan mo siya, tinutulungan mo siya, kahit minsan meron siya mga nagagawang bad decision, may mga nagagawa siyang mali sa nakikita ko dito, no, kahit na minsan hindi mo nararamdaman na pinapahalagahan ka niya, ganun, and then, you giving your effort, no, ginigib mo yung hard work at effort mo dito sa relationship na to, no, sa nakita ko dito, kahit nga minsan siguro handun yung sitwasyon na hindi na nagiging balance yung relationship na to, pero iniintindi mo pa rin daw yun. Ang bait mo daw na tao, no? Ikaw daw yung person na napakabait. Binibigay mo daw yung hard work mo sa kanya kahit minsan daw na hindi siya, yung parang, hindi niya na ibibigay yung dapat na ibigay sa'yo. Alam mo yun? Kaya, sabi niya, kung kayo nagkahiwalay dito, or hindi man, ang nakikita ko siya parang, ang sinasabi niya parang pakiramdam daw niya parang hindi siya sapat para sa'yo sa nakita ko dito. Kasi ikaw daw kasi yung tao na sobra mong bait. Sobra ka daw talaga mabait. As long as tutulong ka, kahit mali nga siya nagpo-forgive ka. No? Kaya minsan, yung handun din kasi yung siguro pinagdududahan mo siya or vice versa tayo, no, sa nakita ko. Pero iniintindi ka niya. Kahit minsan nagsisinungaling ka, iniintindi ka niya. Masyado, ikaw, yun nga, sinasabi nila, parang masyado kang malambot yung puso mo, Sagittarius, yun ang sinasabi dito. Kahit minsan siguro hindi kanya nabibigyan ng pagpapahalaga, ganyan. Pero you're still there and you're giving effort and hard work para sa kanya, para in this relationship ka, sa nakikita ko dito.
Pinipilit mo pa rin kayo na magkasundo, magkaisa, iintindihin mo daw siya. Bakit damon ang nararamdaman mo sa tao na to? Sagittarius. Bakit damon ang nararamdaman mo sa tao na to, Sagittarius? Ano? Okay. Okay, ano to? We have the water in Pisces, the fire in Leo, the fire in Aries, and we have the Pisces, Cancer, Scorpio. Okay? Ang nararamdaman mo sa kanya, ayun nag-aaway kayo, minsan nag-aaway kayo. Hindi kayo nagkakaintindihan. Hindi man kayo nag-aaway, hindi kayo nagkakaintindihan. Maaaring ang hindi na sitwasyon na nararamdaman mo sa kanya, parang, I don't know, parang nakokontrol ka niya, no? Kasi may pagka-controller ata ito sa nakita ko sa kanya. Parang nakokontrol ka niya, pero iniintindi mo siya. No, sa nakita ko dito. Dito rin yung sitwasyon na nag-sorry siya. Ang lambot nga ng puso mo, masyado. Kasi they always say sorry sa'yo. Sa nakikita ko dito. Nararamdaman mo sa kanya, andito siya sa sitwasyon na maybe may sikreto siya, may hidden siya, na ayaw niyang malaman mo. No, sa nakita ko dito, maaring ganun. Kasi may mga tinatago siya sa'yo. You need to trust din yung intuition mo, no? And nagiging emotion ka kasi, no, Sagittarius dito. Andun, nararamdaman mo na rin sa kanya kung mahal ka pa ba niya o hindi. Pero they care. They care naman eh. Hindi man niya ganun na, sa iba sa inyo ako nagkahiwalay kayo, no? Hindi man niya siguro na ibigay yung love niya sa'yo. Pero they care naman daw. Andun naman din yung love. Yun nga, nararamdaman mo sa kanya na parang kinontrol ka niya, no? Parang handun kayo sa minsan, hindi kayo nagkakasundo. Nagkakaroon kayo ng conflict, nagkakaroon kayo ng agreement, no? Nagkakaroon kayo minsan ng battle nito. Hindi man palagi, pero may battle. Kung baka hiwalay kayo, ganun din. Kumbaga, isa sa inyo is mataas yung ego. No? Isa sa inyo is parang ayaw buwagin yung sistema. Alam mo yun, yung parang maaring na-under ka niya, no? Dito, sa nakikita ko dito. Tingnan natin anong intention, tao na ako na kay Sagittarius. Tandaan nyo, maaaring vice versa to ba? Ano yun, anak? Parang may tumalsik ah. Ano yun? Parang may tumalsik. Ano ang intention niya sa'yo? Tao na ako na kay Sagittarius. Ano ba yan, anak? Sorry anak ko dyan sa taas. Ano ang intention mo kay Sagittarius? Tao na ako na kay Sagittarius. Is the 3 of coins. Ano ang action mo kay Sagittarius? Ay, tao na ako na kay Sagittarius. Ano action mo kay Sagittarius? Is the Queen of Coins. Tingnan natin. We have the King of Cups. Bakit 3 of Coins ang intention mo kay Sagittarius? You show me. Okay. Intention niya sa'yo, yes, they want collaborate. Nandun pa rin naman yung handun pa rin naman yung pagkakaisa. No, handun pa rin yung yung sitwasyon na partnership sa nakita ko dito. Pero ang nakikita ko dito is, ang sinasabi niya kasi parang I want to be independent dito, no? Kumbaga, magkakaroon tayo andito kasi yung I want to deal you, parang ganon. Parang meron tong maling ginagawa. Alam mo, parang may mali siya. Parang ang nakikita ko sa kanya, parang sakim. Kasi ang nakita ko sa kanya, wag mo ko pakailaman, gagawin ko yung gusto ko, ganyan. Ganon. Ayaw niya na hinigpitan siya, actually. Kung ano man kayong dalawa is magkasama kayo or magkahiwalay kayo, ayaw niya rin, ganun din siya. Kumbaga, mag-uusap lang tayo because of the money, because of the deal, because of a partnership, ganun.
Pero, gawin mo yung gusto mo, gagawin ko yung gusto ko. Ganun ang nakita ko sa kanya. Also, ang nakikita ko rin dito sa tao na to, meron siyang tinatago, actually, no? Parang may lihim, or may mga hindi siya sinasabi talaga sa'yo. So, nakita ko dito. This person is have an addiction, no? Hindi ko lang alam kung ano yung addiction, maaring iba sa inyo, isang tao ito is palain ng alak, o kaya pala sugal, pala babae, ganyan. May addiction, ganyan. Kung ano man yung addiction niya, hindi ko alam, pero may lihim itong tao na to sa nakikita ko dito. May pagkasakim, no? Sarili niya lang din iniisip niya, own happiness ang nakikita ko dito. Yun ang nakikita ko sa kanya. Parang dito siya sa sitwasyon niya na gagawin ko yung parte ko bilang kapartner mo, ganyan. Halimbawa, kung mag-asawa kayo, o kaya, ganun lang, parang handun lang kayo sa collaboration, like partnership. Parang, siguro may love sa iba, no? Pero, kasi sa nakikita ko dito, kasi we have the devil eh. Kung sitingnan ko sa kanya, gagawin niya yung gusto niya. Pero, gagawin ko yung gusto ko, gagawin ko yung responsibilidad ko sa'yo, pero wag mo akong pakailaman sa gagawin ko. Kasi parang may lihim tong tao na to. Parang may lihim siya. May tinatago to. Tingnan natin, ang action niya sa'yo is Queen of Coin. Bakit? Ang action niya sa'yo, yes, ano sa sitwasyon na, alagaan ka niya, isusuportahan ka niya, if ever, no, sa nakita ko dito. And handun din yung sitwasyon na, nagsisinungaling kasi siya, no, may pagsisinungaling. Andito rin ito yung tao na medyo, may pangliling lang, no, nililing lang kanya, may pandaraya, ako nakikita dito. Parang, minsan siguro, meron siyang nasasabi na wala sa katwiran. Meron siyang sinasabi dito na, action niya kasi sa'yo parang, it's more on pagsisinungaling, it's more on, parang kahit pigain mo man siya, sa katotohanan sa isang bagay, hindi siya magsasalita. Ganun. Siguro, kailangan mo siguro diktikin muna yung kamay niya, baka ganun. Diba? Tsaka siya magsasalita. Kasi, sa nakita ko dito sa kanya, more on own happiness lang din ang nakikita ko sa kanya. Masaya sa sayo, pero ganun nga, 'di ba? I want to be independent. Kasi may makasarili siya. Sa nakita ko to, ganun siya, medyo may mga pagsisinungaling, ganyan. Kahit kung may magusto kang malaman sa kanyang katotohanan, maaari rin na magsalita man siya, hap yun sa katotohanan. Hindi talaga yung full story na yun, 'di ba? Medyo may twist yung story na ibibigay niya sa iyo. Ganyan. Siguro para hindi kayo mag-away or para hindi mo siya pagdudahan, if ever, ganun ang nakikita ko sa kanya. Nagkakaroon, kumbaga nagkakaroon siya ng strategy when it comes sa'yo, no? Sa nakikita ko dito. Medyo tinitwist ka nitong tao na to. Tingnan natin, ano ang blind spot ng koneksyong ito. Parang may tao dito na nagchichismis. Parang ginagawan. Hindi ko alam kung sino ikaw or there's a person here na ginagawan ka ng hindi totoong chismis. Kasi may nakita akong taong bitter. Baka naman ikaw yun, ha? Tingnan natin. Ano ang blind spot na koneksyong ito? Blind spot na koneksyong ito? The Hermit. Bakit? Ikaw ata to, Ano ang energy ni Sagittarius? Is the Judgment. Universe, ano ang advice mo kay Sagittarius? Anong advice niyo po kay Sagittarius? Please show me.
The Three of Cups. Universe, ano naman ang overall energy ni Sagittarius? December 2024. Ano ang overall energy ni Sagittarius? The Nine of Cups. Okay. Bakit the Hermit? Maaring ikaw ito or siya, no? Kasi ito ang blind spot ng ating anyway. Thank you. Okay, ang blind spot ng koneksyong ito, sa nakita ko dito, there's a person here na iniisip niya na parang saan ako nagkamali? Sabi niya gano'n. Parang, bakit ganun? Masaya naman kami. Okay naman kami. Bakit parang, andun ka sa sitwasyon na, bakit parang feeling ko may nililihim siya, feeling ko minsan nagsisinungaling siya, feeling ko may iba siya, ganyan, no? Pero bakit gano'n na, alam mo yung sitwasyon na iniisip mo yung mga bagay, bakit? Anong nangyari? Anong dapat kong gawin? Dapat ko na bang iwanan? O dapat ko na bang i-withdraw? O ba? Yung mga ganun, parang naghahanap ka ng katotohanan dito sa sitwasyon na to, no, sa nakikita ko. Parang, handito ka sa sitwasyon mo na kahit malungkot ka, minsan nararamdaman mo, you're hiding your feelings din kasi dito. Parang, siguro ayaw mo rin ipakita sa kanya totally, yung kung ano yung nararamdaman mo, ganyan. Sa nakikita ko dito, pinapakita mo pa rin siguro sa iba, sa pamilya mo, o sa kanya siguro, no, o sa anak mo na masaya ka, no. Pero pag sa gabi, handun na yung sitwasyon na nag-iisip ka na, nagiging masyado ka emotional, no. Andito kasi sitwasyon na minsan, handun din kasi yung pag-iingat na huwag kang makita na may dinaramdam ka o yung nagiging emotional ka. Kung sino man itong tao na to ha, yun ang nakikita ko. Parang, minsan, mas gusto mong mag-isa, no? Para mag-isip-isip ng mga bagay-bagay. Kasi, ang nakita ko sa'yo dito, iniisip mo paano kayo muling babalik sa dating kayo. Alam mo yun, sa dating relationship na yun. Kasi nung dati talagang, masaya kayo eh. Masaya naman kayo, pero may konting nangyari or may konting nagbago, no? Nakikita ko naman may saya naman. Siguro, ang nakita ko sa inyo is parang minsan masaya kayo, minsan hindi ka nagkakaintindihan, minsan hindi mo siya naiintindihan, diba? Siguro ganun nakikita ko dito. Gusto mo uli ng renewal no, dito sa sitwasyon mo. Pero you care. Gusto mo uli ng renewal dito, ganyan. Naiisip mo rin siguro nga may iba, yan, may third party, naisip mo rin. Siguro may other person, no? Para handod ka sa sitwasyon mo na na iniisip mo. Nagiging masyado kang patient dito sa relationship na to. Yun. O kaya pala, baka ikaw nga ito, kasi sinasabi niya dito, di ba, ikaw daw, napakamasyado mo daw mabait. Di ba, baka ikaw nga ito. Tingnan natin ang iyong energy is the Judgment. Sure. Bakit? Okay. Ang energy mo is, this time is, nagkakaroon ka na ng enlightenment, no? How to renew yourself, no? Sa nakikita ko dito. Parang, unti-unting nabubuksan yung kaliwanagan sa'yo, no? Nagkakaroon ka na siguro ng mga tamang daan, no? O solution sa mga sitwasyon mo na pinagdadaanan this time, no? Sa trabaho man yan, o sa karelasyon man ito, no? Sa nakita ko ito. Kasi, andito na yung dati, dati medyo may pagsisinungaling ka pa, dati hindi mo pa makita yung katotohanan, dati nakokontrol ka pa lang ng sitwasyon, no? Sa nakita ko dito. Pero this time, nakikita ko sa'yo, it's more on enlightenment, no? Ang nakita ko dito. Parang handun na rin yung awareness mo sa gusto mong mangyari sa buhay mo this time. Kasi handito na rin, gusto mo nang sumaye, gusto mo na ng bagong beginning. Kumbaga, we have the Ten of Cups din kasi, ibig sabihin,
there's a hope na nangyayari sa'yo this time. Nagkakaroon ka na ng revert this time. Maaring handito na rin na may ilelet ko ka na sa buhay mo, no? Yan, may ilelet ko ka na sa buhay mo. O kaya yung mga pag-iisip, ilelet ko muna. Kung ano man yung mga ilelet ko mo this December sa nakita ko dito. Nagkakaroon nga ng kaliwanagan kasi alam mo sa sarili mo yung gusto mo nang mangyari. Ganyan. Aware ka na rin eh. Maaari mag-change ka ng mga desisyon mo. Kumbaga, nagkakaroon na talaga ng transformation sa'yo this time. May mga opportunity, ako nakikita dito sa'yo. Enlightenment also in a peaceful, no? Nagkakaroon ka na ng clarity this time sa mga direction mo sa buhay. It's good kasi gumaganda yung takbo ng, destiny, no? Sa nakita ko dito. Kasi na may mga inilelet ko ka na o may mga ilelet ko ka na this time. Either to your happiness, overthinking, o kaya yung trabaho mo, ganyan, na nagiging frustration or relationship, kung ano man yan, no? May mga gusto ka nang i-let go this time kasi it's more on revert and nag-more ka na nagtatrust more to your intuition, no? Focus ka na sa ngayon sa mga gusto mong mangyaring direksyon sa buhay. 3 of Cups, advice ni Universe. Okay. Ang advice niya sa'yo is, ang sabi dito, try to reminisce yung mga situation mo in the past, no? Yung mga sitwasyon na kinatatakutan mo, o kaya pag-isipan mo maigi, yung mga sitwasyon na mga nangyaring good and bad in the past, and kung sino yung mga tao, o mga bakit nagkaganon, bakit nagkaganyan, mga ganon. I-try mo daw i-remember or balikan yung mga nakaraan mo para daw mas maintindihan mo talaga dito kung sino talaga yung mga dapat mong pakisamahan this time. No, kung sino talaga yung mga tao na nagiging totoo. Kung ano yung bakit siya naging ganun, bakit siya naging ganito, bakit nagkaganon, yun. I-think mo daw at siguro evaluate mo rin, no, sa nakita ko dito. Yun, kumbaga, para daw, makita mo yun nga, ano yung kinatakutan mo in that time. Bakit nagkaganon yung sitwasyon na yun. Try to remember mo daw yun. Try to reminiscing mo daw yung sitwasyon na yun. Saka, sa nakikita ko rin dito na sinasabi sa'yo na, yung iba sa inyo, minsan din daw is lumabas-labas kayo together with comes to your friends, mga kapatid, ganyan. Yung mga close related sa'yo, no? Sa nakita ko ito, kaysa sa mag-overthink ka sa mga ibang sitwasyon mo sa buhay. O kaya, kung busy ka naman sa trabaho mo, di ba? Try to connect to your, mga kaibigan, di ba? Try to connect sa mga kapatid mo. Yung mga trusted person na ikasisiya mo. Ang sinasabi dito. And also, sinasabi din dito na, this is a time to create sa sarili mo, no? Is time na yun, na i-create mo yung sarili mo. Kumbaga kasi nasa sa yung susi na to, no? Kumbaga, kailangan mo na ngayon na, teka lang, may pupo kasi sa balikat ko. Nagpupunas pa si ate. No? Kumbaga na dito na yung kailangan mo na ng solid beginning na isettling yung goal mo this time, no? Kailangan mo na ng mga excellent na mga pananaw sa kinabukasan this time, no? Tsaka siyempre, wag mo kakalimutan palagi na mag-ipon daw ng pera, sinasabi dito, no? Yun ang sinasabi. Palagi mo daw iisipin talaga yung future mo. Kumbaga, wag mong bigyan muli ng blockage o alisin mo yung blockage sa dinadaanan mo this time, no? Kasi we have the Wheel of Fortune din kasi. At alam din naman talaga ni Universe na alam mo talaga sa sarili mo yung mga dapat mong gawin sa buhay mo. Kung ano yung mga tamang direksyon mo sa buhay mo. Tingnan natin, the 9 of Cups. Overall energy mo is the 9 of Cups. Kailangan magkaroon ka ng mga bagong plano, layunin, ganyan. Create mo yung sarili mo in a new year. 9 of Cups. Very good. Okay. Sa nakikita ko sa'yo dito, nandito ka sa sitwasyon mo na, yes, you want
mong ma-achieve yung mga wish come true mo, no? Yung mga happiness, wish come true mo, sa nakita ko to. And also, nagkakaroon naman din ng development this time, no? Nagkakaroon ng development sa'yo kasi nakikita ko sa'yo dito. May mga magaganap o mangyayari na achievement this time. May meron ka mga inaasam this time na ma-achieve mo sa nakikita ko dito. Isa sa mga wish come true mo na maaring ma-achieve this time, maaring magkakaroon nga ng mga party, shipments, or makakaramdam ka ng freedom, no, sa nakita ko dito. Magkakaroon ng development also when it comes to a foundation. Maaring sa family, sa kapamilya, ganyan, o kaya development of a money or improvement to enlighten, kasi nagkakaroon ka na naman ng enlightenment, no? Yan. And also, sinasabi ko to, slowly but surely, no? Hindi rin mo rin naman kailangan na pagmadali para ma-achieve mo yung mga gusto mong ma-achieve this time, no? Basta i-make sure mo lang daw na you will become stable, ganyan. Mag-focus ka at magbigay ka ng dedication sa mga direction o sa goals mo na gusto mong ma-achieve this time. Keep moving ka lang daw. Mag-keep moving ka para ma-reach mo yung success and victory and goal mo this time, no, sa nakita ko to. Siyempre, magbigay ka rin daw ng effort. Kailangan din daw kasi dito ng progress para kung ano ba yung mga wini-wish mo. Doon ka mag-focus. Ano ba yung gusto mong ma-achieve and goal, di ba? Doon ka mag-focus, di ba? Work hard daw dito. You need to work hard sa mga gusto mong ma-achieve this time. Yun. And lakas ang loob, syempre. Lakas ang loob, confident, ganyan. Tsaka sinasabi dito na medyo wag mong ibaba yung pride mo, no? Sinasabi dito. Ang i-chase mo is yung dreams mo, no? Ang i-chase mo is yung future, no? Okay, may mga bagay na kailangan mong desisyonan this time sa nakita ko dito or i-change. Arigato namaste, God bless.